Ang gisaligan sa mas daghang Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Dapig sa kamatuuran. Dapig sa katauhan. Halhag pa ron ang trapiko sa Puente Osmeña Rotonda sa uptown area sa Dakbayan sa Subo. Pipila lang ni ka metro gikan sa Barangay Sampag 2 na usa sa ilang mga dengue hotspots dinhi sa Central Visayas. Ako ang sinugdanan sa kabaguhan. Karong hapon sa TV Patrol Central Visayas. Eksklusibo, Dakbayan sa Sugbo ni Saad, di mo gamit og chemical, batok sa dengue. Bisan ko ng ubang local government units, nidangop na sa fogging batok sa dengue. Buhatan sa Vice Gobernador o mga board members sa Sugbo, pabutangan ng CCTV camera ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Vice Gobernador Greg Sanchez na reklamong pagpanghasik ang gihimo sa gobernadura. Simbahan sa Lindugon, Sibonga, habagatang Sugbo, gihugupan sa mga deboto sa Birhen Maria sa sumat sa adlaw na tauhan karong adlaw. Eksklusibo, laing piniriso sa Cebu City Jail, nisuway paghikog binagi sa paglaslasay ang liog. Ug Sugboanong composer Jude Gitamundok, nitapok sa Sugboanong mga mag-aawit alang sa bag-o niyang mga komposisyon. Maayong hapon, Sugbo, Dumaguete, Central Visayas ug mga kapamilya sa tanang kanasuran sa kalibutan nga mabot sa mas gipalangyab nga pagsibya. Kini si Leo Lastimosa. Mas gipalapdan nga pag-alagad ug pagbalita. Kini si Heidi Acuña. Og inyo sang makita ang TV Patrol Central Visayas online sa stickcam.com/DYAB 1512 ug sa now.abs-cbn.com. Ug mahimo sabi ninyong i-follow sa Twitter o kung doon na mo'y mga opinion sa among mga balita, i-tweet lang sa TVPCV kung TV Patrol Central Visayas. O baka sa fan page sa TV Patrol Central Visayas sa facebook.com/TV Patrol Central Visayas. Nag-una sa ato mga balita karong hapon, pamatud-an sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga ang pagpanlimpyo ug dili ang chemical mo'y labing epektibong padagang batok sa makamatay nga sakit sa dengue. Subay ini o sa kasityo sa Barrio Luz sa Dakbayan sa Sugbo ang gisung karong adlaw sa mga anti-dengue crusaders. Si Jun Ray Nadela sa eksklusibong report. Bitbit ang megaphone, silhig, daspan o mga anti-dengue slogans gisong sa grupo ni Consul Alvin Dizon o mga opisyal sa barangay ang sityo sa Patira. Ilang gilibot ang tibuok sityo pagpasidaan sa mga mulupyo batong sa mga kamatay nga lamok. Mahimangno sa atong mga silingan diri nga atong bantayan ang mga puntong tubig na posibleng puy-an sa mga lamok. Naabdan sa grupo ang ubang mulupyo nga nang limpyo. Sama ni Ami tungod sa pag-ospital sa Hindutu Kasilingan. Ang tanong nga dili sigihan og kuan. Ikaw, mubadlong makabantay ka na sa mong silingan? Siyempre mubadlong jud ko, muyaw jud ko kay O kita kag-away, sugot ka? bahala na lang basta kayo ang tanan. Gawa sa dengue, doon na siya laing ikabalakaan si Laura. Sa pala yung problema sa bata, may problema sila. Ako ni siya, kasi si Konon, Obhon. Pero murag kuwang sa timbang. Kaya kulang sa kuan ni siya, vitamin. At to, yan to sa health center kito. Iyang problema gipaminaw ni Konsyal Dizon. Gisaad sa Konsyal gatabangan silang mahatagan o mga tambal o bitamina ang ilang health center. Gipasalig sa ni Dizon, di mo gamit ang syudad o chemical pagpatay sa mga lamok. Ang fogging should be discouraged. Kay gawas nga ineffective siya, no? Kuan lang mag-usik-usik lang ta sa kwarta sa atong panudlanan sa syudad kung musagop tag fogging. Ang kampanya ginagbutag gipanghinaot nga manakod sa mga barangay taliwa sa hulga sa dengue. Jun Renadilla, ABS-CBN News. Sa ato silingan Dakbayan sa Dumaguete sa Negros Oriental, napunan og tuto ka mga barangay ang gideklarar nga mga dengue hotspots. Si Rachel Dangin sa report. Batasan na ni Roger Montesillo nga magdaob og basura matag buntag kada adlaw.
Matud ni Roger, mauni iyang temporaryong panagang pagpatay sa mga lamok nga posibleng nagdaog dengue. Ang mga lamok mawala na sila tungod kay makuha na sila sa aso, mahilo sila sa aso ba. Apan giklaro sa Dumaguete City Health Office, di epektibo ang pagdaob, fogging o spraying pagpatay sa mga lamok. Karon na punan og 3 ka barangay ang gideklarar nga dengue hotspot. We have nurses in every barangay and midwives, so no clustering. Napuno mo ang barangay Luok nga may 15 ka kaso, barangay Bantayan nga may 10 ka kaso, ug barangay Piapi nga may 11 ka kaso. Tagsa-tagsang gisuroy sa ABS-CBN News Team ang mga barangay pagsuta unsay mga laka nga gihimo sa mga molupyo batok dengue. Sa barangay Luok, ilang ipahigayon ang pulong-pulong matag purok nga naghisgot pagpanglimpyo batok dengue. Matumi sa purok by purok, and then we give pulong-pulong sa mga katawhan. Inigla ko na mo anang dalan, among pangulbon tong mga posibilidad nga masudlan sa tubig. Apan ang barangay Bantayan mas gustong ma-validate ilang mga kaso sa dengue. Amo nang gipangita pero ang uban not found magud kay kadna laging transient from Bacolod pa nya i-address ra Bantayan. Sa parayong pagsaka sa kaso sa dengue dinhi sa Dumaguete City, giawhag karon sa City Health Office ang mga molupyo nga hugtan pa ug palawman pa ang pagpakabana nga molimpyo sa palibot isip paglikay sa makamatay nga sakit nga dengue. Rachel Dangin, ABS-CBN News, Dumaguete City. Daghang salamat Rachel, samtang bisan sa pagpahigayon og misting. Paspas gihapon ang pagsaka sa mga kaso sa dengue sa dakbayan sa Talisay habagatang Sugbo. Si Carmi Cavanlit sa report. Among naabtan sinang Marichu dinhi sa iyang panimayo sa Barangay Lawaan 3 nga sayong nagdagkot og katul ug gipaandar ang ceiling fan sa kwarto. Kini alang niya ang epektibong pamaagi nga makalikay iyang anak nga masuso nga mapaakan sa lamok nga may dengue. Ang Barangay Lawaan 3 mo'y usa sa may labing daghan og kaso sa dengue. Ako na lang nga musalig lang ko sa katol din magdaob ko kada hapon or buntag para makalikay mi sa dengue ba. Sa talaan sa Rural Health Office Unit sa Talisay, kapin sa 110 na ang kaso sa dengue sa Dakbayan. Kapin sa 20 na kakaso, gikan sa Barangay Lawaan 3, ug may 4 na ang namatay. Apan di kumbensido ang mga health workers sa lugar nga epektibo ang misting, tungod kay wa muusos ang dengue sa ilang lugar. Ang dengue can be only prevented by pagpakabala sa atong mga lumulupyo. Ikaduha ang Talisay City sa may labing daghang kaso sa dengue sa lalawigan sa Sugbo. Naguna gihapon ang Dakbayan sa Toledo. Carmi Cavanlit, ABS-CBN News. Samtang pagsaka sa presyo sa mga IV fluids sa mga butika, gipasusi na sa Department of Health. Gingong gipaburot sa mga butika ang presyo tungod sa taas nga demanda sa IV fluids nunod sa pagsaka sa kaso sa dengue. Si Rino Talyada sa report. Napuno na sabang PD Awards sa Cebu City Medical Center sa bag-ong nasakit sa dengue. Tagduha na sab ka pasyente ang magsaw sa matag higdaanan. Gikan sa 23 gahapon, 32 na kapasyente ang naa sa ward karon. Matod sa DOH-7, padung pa sa dengue peak ang Central Visayas. Wa pa gyud ta mag-level off kay increasing pa ato ang cases, but we are expecting at middle of September maabot na nato ang peak and then we will start decreasing na. Gitataw sa DOH mahimo nang mag-misting o fogging apan kinahanglan sakto ang pamaagi ini. Lakip sa gipamonitor sa DOH ang giingong pagmahal sa mga IV fluids sa mga butika tungod sa pagsaka sa kaso sa dengue. Sa among pagsusi, 64 ang labing barato ug 75 pesos ang labing mahal. Itandi tulo ka buwan ang nilabay nga tag 30 ngadto sa 50 pesos ang botilya. Pila yung D5LR, ma'am? 70. 70 pesos. Ang Kay kuha na mo 65 naman. ang Ang among kuha. Mag barato na siguro na ato na ka sa mga wholesaler. Kay tagkuha naman ng wholesaler kung volume mo kuha, barato man ang kuha nimo ana. So because they should not do that kay instead of helping our mga pasyente matabangan unta nato niya i-increase na doon sila pero i-validate sa nato if it's really true. Naagihapon sa alert status ng Tibok Central Visayas tungod sa kadaghang kaso sa dengue karon. Awhag sa Department of Health sa katawhan nga dili salig silang buhatan ang tanan ug molihok na sabang publiko pinaagi sa pagpalapad sa ilang pagpanglimpyo sa kalikupan. Reno Talyada, ABS-CBN News.
Laing binilanggo sa Cebu City Jail, giingong nisuway paghikog. Kagani ng kadlawon, pinagi sa paglaslasay ang kaugalingong liog. Si Jun Ray Nadella sa eksklusibong Police Patrol. Gidali pagdaa sa Cebu City Medical Center kining piniriso nga nagkadugo ang liog. Giiskutan siya sa mga gwardiya sa Cebu City Jail. Nailhan ang piniriso nga si Joselito Manzanero, taga Virama, Cebu City. Nagatubag siya kasong robbery. Nasayran sa mga nag-escort nga nisuway sa paghikog, pinaagi sa paglaslas sa iyang liog. Ang suway nga pagpakamatay ni Manzanero, gikumpirmar sa kanagkuhan sa City Jail. Desider na gid siya nga iyan na putlo ng ilang relasyon. Usa ka love letter nga pinitsahan og September 5 nga naghiskot og buwag ang gidudahan nga hinungdan sa iyang suway nga pagpakamatay. Gikan sa iyang nigugma mo gini nakapag-uol niya. Kung unsa iyang gigamit na bay lapses nganong nakalusot, for example, nya tanan nga circumstansya. Obserbahan pa unya sa taga City Jail si Manzanero kung makabalik na siya sa prisuhan sa di pa siya isagol sa ubang mga piniriso. Jun Renadilla, ABS-CBN News. Pulis sa lungsod sa Oslob nga nigukod og duha ka suspetsadong tulisan nakapusil na hinuon og sibilyan. Si Edgar Escalante sa report. Dini sa eskina Vigolias ug Osmeña Boulevard nahitabo ang ginukdanay gabi tali sa duha ka gidudahang tulisan og ni P1 William Cordoba. Sakay si P1 Cordoba sa front seat sa PUJ paingon sa basak, diha nadungog niya ang duha ka tulisan nga pasahero sa PUJ nga ideklara og tulis hinungdan nga iyang gipakgang. Niambak sa sakyanan ang mga tulisan og iyang gigukod. Apan sibilyan ang naigo sa iyang pagpusil sa duha. Naada ako dito ko sa may parmasi niya. As that sa dili naman ako ko na ako singgit ko ba para man matabang ba. Ya, nain na musil kalit. Oh, nain na musil. Uli. Wala ko bantay po sila. Is not man gukod. Nidagan sila. Kanya gigukod nako ni aksyon mag-ana ang usan ako mautong ni pusil ko. Okay. Oh, ribon. Mautong na napagan. Wa ko kabantay nga napagan dai siya. Naigo sa wang bukto ng 40 anyos si Alfredo Carsa. Paingon na untang mulabang sa daan ang biktima dihang naigo sa saag na bala. Dali ang gidaan ni P1 Cordoba sa Cebu City Medical Center si Carsa. Pagkakaroon, under custody siya na to, no? Tungod sa doon na may nasamdan. Kaniya, og unsay resulta ni file mo sa Fiscal's Office. Daling nakasibat mahilayo sa lugar ang duha ka tulisan. Edgar Escalante, ABS-CBN News. Buhatan sa Vice Gobernador ug mga board members. Pabutangan og CCTV camera ni Gobernadora Gwen Garcia. Vice Gobernador ni reklamong pagpanghasi ang himuon sa gobernador. Mga detalye uban pang nagbagang balita dinhilang sa TV Patrol Central Visayas. Balik sa mga balita, si Gobernador Gwen Garcia naglaraw nga pabutangan og CCTV camera ang Legislative Building sa Kapitolyo. Kinisubay sa gingong questionable nga mga empleyado nga wa ni report sa Legislative Office. Si Carmi Cavanlit dunay live update. Carmi, unsa may basihan sa reklamon lang Vice Gobernador Greg Sanchez ni maong bagong laraw sa gobernadora? Haydi alang ni Vice Gobernador Greg Sanchez kalapasan kini sa iyang katungod nga butangan og bisan unsang CCTV camera ang iyang buhatan lakib na ang buhatan sa mga board member. Contractuals were noticed to be out of the office. Si a certain Sapphire Banaria. Ginganlan na sa Kapitolyo ang mga kasyual o kontraktual nga mga empleyadong ilang imbestigahon nunod sa gingong wa pagtungha sa buhatan ni Vice Gobernador Greg Sanchez atol sa personal audit nga gipahigayon ni adtong Lunes. Gingong ang nakaaghat sa mga investigasyon mao ang pagkabangga sa sakyanan sa Kapitolyo sa lungsod sa Asturias sakay ang empleyado nga giingong gisugo sa Vice Gobernador sa iyang personal nga katuyuan. I will have to talk with the chair of the CODI, which is Attorney Astillero. Certainly at the shortest possible time, no? Di man ni kaayo taas og investigasyon. Nakahukom ang gobernador nga butangan og CCTV camera ang Legislative Building aron ma-monitor ang mga empleyado ini. Butang nga kusganong gisupak ni Vice Gobernador. Sa interview sa telepono, gitawag ng diktador ni Sanchez si Garcia. Matod ni Sanchez, lain na sabning lakang pagpanghasi sa gobernador.
Haydi gitataw ni Garcia nga ubos sa iyang katungdanan ang pagbutang og bisan asa nga CCTV camera sa bisan asang bahin sa Kapitolyo. Haydi? Daghang salamat Carmica Vanlit sa imong live update. Samtang ang Commission on Elections hingpit ng andam sa barangay o SK elections karong Oktubre 25. Si Rino Talyada sa report. Usa ka buwan na lang og gipahigayon na ang barangay ug SK elections. Andam ug hanay na ang COMELEC sa ilang mga kalihukan sud sa election period. Matod sa COMELEC, dali ra ang ipahigayong eleksyon karon, itandi sa naging national elections. Unlike atong sa una nga automated, which first time na to, we need to analyze or prepare yun. Pero kini sa atong barangay election, sa para namo lang, mo side, di ginilisod, sayo na siya. Sa kalendaryo sa COMELEC, Setyembre 25 ang sugod sa election period. Oktubre 1 hangtod 13 ang filing sa Certificate of Candidacy sa mga mudagan. Oktubre 14 hangtod 23 ang campaign period ug sa Oktubre 25 na ang eleksyon. Humanasab ang clustering sa mga botante nga may 400 ka botante matag clustered precinct. Reno Talyada, ABS-CBN News. Ang simbahan sa Lindogon sa lungsod sa Cebu nga gidugok sa mga deboto ni Birhen Maria. Si Karina Sotilia sa detalye. Kini mao'y eksa nasud sa simbahan sa Simala ganinang buntag sa pagpahigayon ni Cardinal Vidal sa Santos nga misa sa adlaw nga natawhan ni Birhen Maria. Naghuot sa simbahan ang mga nitambong sa misa. Sa gawas, waig sapayan sa mga deboto ang kainit sa panahon. Daghan ang nagpamisa na nagkot og kandila ug naglinya paghawak sa Birhen. Ang uban nagpiknik dihasab ang nagkadaiyang patigayon sama sa mga namaligya og lana ug mga nobinaryo. Hapsay sab ang pagsud gawas sa mga deboto tungod sa presensya sa kapulisan ug mga barangay tanod. Nagwanta jud mi kay tungod sa among pagtuo. O kay naanad na pud mi nga mura na lang among gi unsani murag tulumanon na lang. Diha say mga masakiton nga tuyong ni duaw sa simbahan sa panghinaot nga maayo sa ilang balatian. Akong tumong sa pagsimba nga maayo ko na ning akong sakit nga. Sakit kaing akong tanang kalawasan. Nya dili ko kalakaw. Atol sa misa sa kardinal, iyang gipadangat nga ang labing maayo nga regalo alang sa adlaw sa Birhen mo ang pagtabang sa mga nanginahanglan. Sometimes we are here for miracles. We would like to witness miracles, which is not necessary for our faith. Miracles are used by God as instrument to strengthen us, no? Bisan sa kontrobersiya nga naglambigit sa mga nagduma sa simbahan sa Simala, human gireklamo sa ilang kanhi kauban nga si Venancio Cabillon ang pangurakot ug immoralidad ug sa pagpasaka og kasong libelo batok sa kardinal. Matod sa kardinal, di ni makapugong niya nga mumisa sa Simala. Karin Asotilia, ABS-CBN News. Pundok sa mga siyentipiko sa Silliman University sa Dumaguete City nakadiskubre og talagsaon og nagkanihit nga mga matang sa dolphins sa kadagatan sa Negros Occidental. Si Rachel Dangin sa report. Abril ning tuiga na diskubrihan sa mga sakop sa Institute of Environmental and Marine Sciences sa Silliman University ang Irrawaddy dolphin sa kadagatan sa Bago Pulupandan. Ang Irrawaddy dolphin way simod ug may gamay nga dorsal fin. Color gray ug may gitas-on nga 2.5 meters. Sagad ni makita sa mga freshwater estuaries sama sa Malampaya Sound sa Palawan ug Guimaras sa Iloilo. Apan mato ni Dr. Luella Dolar sa Institute of Environmental and Marine Sciences sa Silliman University, endangered na ang maong dolphin. 30 hangtod 40 na lang kini kabuok sa maong dapit. We found that the same individuals nga ara sa Guimaras were also found in Bago. So it looks like they just moved between Iloilo Street. Paladman pa nilang Dr. Dolar ang pagtuon sa mga Irrawaddy dolphin. Uban sa Institute of Environmental and Marine Sciences nga nabantog na labing dakong marine laboratory sa Kabisayan ug Mindanao. Not just an educational facility, not just a research facility, but it is also an interpretive facility. But ipasabot, doon natin mga exhibits, nga interactive pod, nga open to the public, and they can learn something about the coast and the marine.
Ang Silliman University mo'y unang nahimong research arm sa nagkadaiyang marine and coastal breakthroughs, sama sa whale shark nga nakitaan sa Barangay Piapi ug leather turtleback nga nakitaan sa Amlan, Negros Oriental. Rachel Dangin, ABS-CBN News, Dumaguete City. Ang pasiunang husay sa kaso batok sa gipasangilang finance officer sa komunistang New People's Army nga si Ramon Patriarca naggubot karong adlaw nunod ni sa suway nga pagkikinabi ni Patriarca sa mga sakop sa media sa Sugbo. Si Carmi Cabanlit sa report. Wa mahinayon ang pre-trial conference sa kaso nga gisangat sa giilang finance officer sa NPA, Ramon Patriarca. Tungod kay wa makatambong ang mga gireklamong opisyal sa kapulisan nga sila si kanhi Bureau 7 Director Ronald Ruderos ug kaubanan. Tungod ini, kalit nga nipakita og suwat si Patriarca sa mga sakop sa media nga may markang silutan. Buka nga gikasuko sa mga sakop sa SWAT ug BJMP nga ni-escort niya. Gikumot ang papel o gibabagan si Patriarca nga makighinabi sa media. There was torture. And torture is cowardly of all things. Cowardly. Ang abogado ni Patriarca ni insister gi-torture iyang kliyente. Torture cannot and will not. Gibasa pa ang suwat ni Patriarca alang kang Presidente Aquino. Noy ay napod nga kaso. The incident in this case happened in February 2009. It's already 2010 and it's going to be 2011. Gitakda karong Nobyembre 10 ang pre-trial conference sa kaso. Stop torture! Carmi Cabanlit, ABS-CBN News. Ang pamilya sa namising nga mga apprentice sa nalunod nga barko sa kadagatan sa Romblon atol sa bagyong Esther nagpatabang sa media human gihunong ang pagpangita sa ilang mga kapamilya. Si Edgar Escalante sa eksklusibong report. Nidangop sa ABS-CBN ang pamilya human gihunong sa Seaford Shipping Lines, ilang search and rescue operation uban sa Philippine Coast Guard, pagpangita sa 8 katripulante sa nalunod nga MVSF fighter sa kadagatan sa Romblon. Atol sa bagyong Esther adtong Agosto 7. Si Joe Brian Rubaro apel sa tulungan ng missing og si Reynold Maglinte. Pero lisod magpupo niya magsige lang may paminaw sa cellphone. So ang amo mas maayo ni nani nga paagi aron pud hitultulan po itong makakita o makapalag ng mga bata, aron po ang kumpanya po, matabangan po sila pagpangita. Ang amo lang ipadangat na lang ninyo kay baso nalaman o kinsa po makabati dito sa laing mga kuan nga mo medyo nakasagop atong kuan og pananglit may tagaan pa siya og higayon sa Ginoo nga buhi pa aron po mahabot po namo aron sayon ra namo pag punta dito kung among makuha. Gikan sa Manila ang barko nga nagkargag puthaw paingon sa dakbayan sa Sugbo. Dihang naabtan og bagyo sa kadagatan sa Romblon. Gusto sa pamilya nga ipadayon na pagpangita sa ilang mga anak. Dunay tripulante nga naluwas, apel sa kapitan nga si Captain Osilito Cortijos. Nagbase sa Bacolod City ang shipping company. Edgar Escalante, ABS-CBN News. Ang Department of Health ni pahimangno sa publiko sa dili pagpataka og tumar nining herbal medicine nga gipatuong makaayo sa dengue. Si Reno Talyada sa dugang detalye. Nag-dengue hemorrhagic fever 3 na ang 8 anyos nga si Marbilin. Subsob ang pag-monitor sa madoktor kaniya. Bago lang na-admit si Marbilin. Apan sa Biyernes pa sa niaging semana siya gihilantan. Gipainom lang siya siyang inahan og mangagaw. Lunes dihang gisunggo na si Marbilin. Pamo ko kay bawaan na kay paghilanat niya mga Biyernes. Muta ako siya gipainom og mga mangagaw. Ni sakit ang tiyan ako nanindam kong isda muto pag nyari mi diri pag Martes to nagpa-examine mi sa yang dugo. Right now natay gibantayan nga tulo ka pasyente nga mahog og DHF3 kay bantayanan sila kritikal. Pero di ka mo kumpiyansa kay gahilanat pamanggod. Kusganong gidili sa Department of Health ang pagpainom sa mga bata sa mga herbal medicine sama sa mangagaw tungod kay wa ni scientific basis nga makaayo sa dengue. Matod sa DOH, posible pa kining makahatag og komplikasyon sa mga motomar ini kung masobrahan na. There is no scientific basis
for saying that this herbal medicine is kanang effective for dengue. Daghan man tag nagkalibang, daghan tag nag salmonella, nag typhoid na noon tungod kay pataka lang silang inom og kanang mga plants, no? Kinahanglan sigurado taon sa na siya nga plant nga dili makapoison kay Matod sa DOH, mas maayo pa nga tubig o orisol ang ipainom sa mga pasyente aron di nima dehydrated. Reno Talyada, ABS-CBN News. Sa iyang bahin, si Arsobispo Ricardo Cardinal Vidal ni mando na sa mga simbahan sa pagpangaliya sa Orasio Imperata batok sa dengue. Samtang barangay Tinaan sa Dakbayan sa Naga, Habagatang Subo, na hinangop nga wa na madugangi ang mga kaso sa dengue sa ilang barangay. Si Karina Sutilia sa report. Usa ang barangay Tinaan sa Naga, Habagatang Sugbo nga gideklarar sa Department of Health nga hotspot area sa dengue. Ang Tinaan may 20 ka kaso sa dengue sukad Enero hangtod Agosto ning tuiga. Apan malipayon ang mga opisyal sa barangay nga sa pagsud sa Setyembre, wa na mapuni ang mga nasakit sa dengue. Then gahapon ang gisuri dito sa likod, labi na kanang lugar diri nga diri daghan ang dinggi karon, among ipangitaag paagi nga katong tubig nga naglimaw, among gipahubasan. Si Cardinal Vidal sa iyang bahin niingon, iyan ang giaddam ang Orasio Imperata alang sa dengue nga litukon sa mga simbahan sa Sugbo. Giangkon sa Kardinal makaalarma na ang pagsaka sa kaso ug sa mga nakalas tungod sa maong sakit. People should not only be aware of it, but should follow the instructions of our government on how to avoid. And then to be able to cooperate with the authorities in cleaning the surrounding. Karong Domingo, sugda na ang pagbasa sa pag-ampo batok dengue sa mga simbahan sa mga misa. Karin Asotilia, ABS-CBN News. Ini si Leo Lastimosa. O kini si Heidi Acuña. Mabuhi ka, kapamilya!